sarap ng umaga o kay sarap ng buong araw pag sinimulan mo sa isang tasa ng kape. Diba? So, hihigop ka ng mainit na kape, yung aroma, buo na ang araw mo. Pero, yung patient ko nagtanong sa akin kung, Dok, okay ba sa akin ang kape? Ang sabi ko naman sa kanya, ilang tasa ba ng kape ang nauubos mo sa maghapon? Dok, nakaka-6 ako ng tasa ng kape. How much caffeine ang pwede sa akin? Ilang tasa ng kape ang pwede kong inumin sa isang araw? Yan ang tanong niya at yan ang topic natin ngayon sa vlog na to. How much caffeine is enough? Dr. J po. Video number 19 sa ating 365 Journeys to Health. Samahan niyo ako pag-usapan. Kape tayo. So first, let's do the math. Ilan ba ang caffeine sa isang tasa ng coffee? So yung isang tasa ng coffee usually ay 8 ounces o mga 240 ml. So yung ordinaryong baso. Pero etong dala ko, may kalakihan. So sobra. Pag pinuno mo to, mahigit ito sa 8 ounces. So wala to, hindi to kasama. So ang isang tasa ng kape ay pwedeng mayroong 120 milligrams of caffeine. Okay? 120. Yung espresso, yung maliit, yung isang shot lang, mga 60 milligrams yan. Kalahati lang yan. Konti lang yung caffeine niya kasi konting serving lang siya. Yung instant coffee na paborito ninyo, yung black coffee, ay umaabot ng mga 80 to 100 yan. Okay? So, mas marami pa rin yung brewed coffee. Ngayon, yung 3-in-1, pwedeng umabot siya ng mga 80 na milligrams of caffeine. So, 70 to 80. So, hindi ganun kataas. So, yun ang dami ng caffeine sa isang tasa ng kape. So, ilan ba dapat ang caffeine sa isang araw? Alam nyo ba na may pag-aaral niyan? Ang tawag nila dyan sa pag-aaral na yan is, may study. What the science says. Maayon kasi sa FDA at sa European Food and Drug Agency, ang limit ng caffeine natin ay 400 milligrams lang sa isang araw. So kung 120 ang isang tasa ng brewed coffee, so kailangan mo lang ng mga 3.5 cups. So 3 tasa, madami na ang 4 na tasa ng kape sa maghapon. Ayon yan sa recommended ng ng US FDA at ng European Food Authority. So merong pag-aaral yan. In fact, 400,000 participants for 15 years. So 15 years, isipin mo 15 years yung yung study. Ang tawag natin diyan Mega Coffee Study. So Mega Coffee. So pwedeng pangalan ng coffee shop, Mega Coffee. 'Di ba? So 400,000 participants yan na sumali. Sinali nila is a descriptive study. So ang nila doon is yung nauubos na kape na 4 to 5 cups per day. And alam nyo ba ang resulta? Mas mahaba ang buhay ng mga mahilig magkape. Kaya tara na. Yung mga pabor yan sa mga coffee lovers, di ba? Pampahaba ng buhay. At hindi lang yan. 12% lower mortality. So mas konti ang nagkakaroon ng mortality sa mga coffee drinker versus non-coffee drinker. At 16% less heart disease death. So madami yun, 16% less heart disease death sa 400,000, di ba?
And lower risk of stroke, diabetes, and Parkinson's. So, sino ang may Parkinson's? Sino sa inyong may kamag-anak na may Parkinson's? Kasi ang kape, maganda pag may Parkinson's disease. Next is, pero yung umiinom ng 4 na tasa ng kape, ganun din, may 10% lowered risk of death also. Mas mababa nga lang sa 12%. 10% kapag sumobra ka sa 4 na tasa. So, alam na ninyo, 400 na milligrams sa isang araw at 3 to 4 cups a day, pwede. So, yung tanong ng ating patient, pwede ba yung 6 na tasa? Alam niyo siguro ang sagot, di ba? Ngayon, meron ding study kung kailan nagiging masama ang kape. So, kailan nga ba nagiging hindi maganda yung epekto ng coffee? Merong pag-aaral tayong ginawa na kapag sumobra ka na sa 6 na tasa, masama na kasi nagkakaroon na ng side effects. In fact, ang study na to, gumamit ito ng more than 28 cups per week. So, ibig sabihin, mga 30 pataas na tasa sa isang linggo. So, mahigit sa 4 na tasa ang naiinom nila sa isang araw. And anong difference? Mas madami ang nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng increase ng mga complications o nararamdaman. Okay? Kasi may sinasabi sila na ang young generation daw, yung mas bata, 55 and below, merong mga subset of population na merong slow coffee metabolizer. So, mabagal magproseso ng caffeine. So, ramdam nila. So, kung ikaw ay isa doon, usually, mararamdaman mo yan kung ikaw ay nagkakabog ka agad sa isang tasa ng kape. Baka slow caffeine metabolizer ka. So, iwasan mo na ang kape. Okay? Pero yung mga 55 and above, sanay na sila. Nagkakaroon na sila ng intolerance sa caffeine. So, for them, yung kape, mas okay. So, if you're young at kumakaba, tigil. Pero ang pwede, 2 tasa lang ang pinakamadami kung nagpapalpitate ka. So, meron namang side effects of coffee sa 400 milligrams. Diba? Ano ang epekto kapag 400 milligrams? O ibig sabihin, sumobra ka na sa 4 na tasa. Anong mararamdaman mo? Number 1, anxiety at yung nanginginig na. Nakakita ka na ba yan? Yung nanginginig na dahil kakainom ng kape. Insomnia. Ang isang coffee po ay ang half-life niya is 5 to 6 hours. So, ayaw natin mag-take ka ng kape 2 p.m. onwards. Kasi, umaabot pa yung epekto niya hanggang gabi. Hindi ka aantukin. Sayang yung tulog. Di ba? Sayang yung hilik. And, increase heart rate. So, after an hour, bumibilis na ang heart rate. At hindi lang yan. Pwedeng tumaas ng konti ang blood pressure. So, yan yung epekto pag sumobra ka na sa 400 milligrams of caffeine. Pwede ring digestive issues. Sinisisikmura dyan. Paki-comment sa ating dyan sa comment section, paki-message kung ano yung nararamdaman ninyo pag nasosobrahan ka na sa kape. Ikaw ba yung nanginginig? Ikaw ba yung kumakabog? Ikaw yung sinisikmura? So, paki-comment po dyan, no? Para makita natin at kung may tanong kayo. And yung iba nag-headache na, nasakit na ang ulo kasi may coffee withdrawal. And ihi ng ihi kasi diuretic din ang kape. Ibig sabihin ng diuretic, nag-i-induce ng pagpapaihi. So, yan yung mga epekto ng caffeine na meron sa kape. So, sino ang relate dyan? And serious risk, rare naman ito kapag umabot ka na ng 600 milligrams. Ibig sabihin nakaka 5, 6, 7 tasa ka na ng kape. So, medyo hindi na ito maganda. Arrhythmia. Arrhythmia, ibig sabihin irregular heartbeat. Ito na yung mga
atrial fibrillation, nakabog, premature beats, worst scenario, baka mag-VTAC pa. Di ba? Hindi maganda yon. Panic attacks, ayan na. Panic attacks. Marami tayong ganyang patient. And bone loss. Caffeine increases calcium excretion. So kung mahilig ka sa kape, dapat may calcium intake ka kasi nauubos yung calcium mo sa katawan. Lumalambot ang buto mo, nagiging malutong yung buto mo, madali ka ngayong makuba, madali ka ngayong mabalian ng buto. So dapat calcium, pag mahilig sa kape, coffee and calcium. Next, lethal dose. May lethal dose ba ang kape? No? Bihira, kasi para mag-lethal dose ang kape, kailangan mo ng isang 80 hanggang 100 tasa ng kape na sunod-sunod. So yung sagot sa aking patient, kung yung 6 cups ba ay delikado o tama lang ba, ay yung 6 cups, 720 milligrams of caffeine na yun. Ano yung sabi natin kanina? 400 lang. So anong sagot natin? Tama. Sobra siya ng caffeine kasi sumobra siya sa 400 milligrams. Anong ma-advise natin? Anong ma-advise nyo sa ating pasyente? Sige nga, pakisulat ulit sa comment section. Ano ang advice natin kay patient? Meron tayong nakasulat dito, no? Na kapag 6 cups na yan, tapos nagkakaroon na siya ng hirap matulog, di ba? Nanginginig na, and then nagkakaroon na ng ma-skip lang yung isang tasa, sumasakit na yung ulo. So, how much is enough? Ang sabi nga natin, tama na ang 4 na tasa ng kape. So, maganda naman ang kape kasi mas alert ka, di ba? Mas mabilis mo nagagawa yung trabaho mo. Nababawasan ng cardiovascular disease death by 12%, di ba? Maganda siya sa Parkinson's. It can protect yung liver mo kasi may antioxidants naman. Diba? Longer lifespan, mas mahaba ang buhay sa kape. So, tara na, magkape na tayo, pero hanggang 4 na tasa lang. Pero sa akin, ang recommendation ko sa mga patient ko, 2 tasa. Pwede ka mag-4 na tasa. Pero, dapat black coffee lang na plain, brewed, walang extra sugar, wala nang iba pang halong gatas. At dapat hindi na doon sa hapon. Wala nang kape sa hapon. Sayang yung sleep mo, hindi ka antukin. Sayang naman yung gabi na makakatulog ka ng mahimbing, di ba? Kaysa yung makatulog ka nga na mababaw. So, pwede ang kape, pero hindi ganun kadami. So, may gray zone din yan, yung 5 to 6 cups. Pero, hindi naman ganun ka delikado. Make sure lang na hindi ka magpapalpitate, wala kang masyadong anxiety, hindi ka nag-insomnia, hindi nag-shoot up ang BP mo, at hindi ka sinisikmura. Pag lahat yan meron, bawasan. Magbawas ng kape. Teka nga, ilang kape yata ako habang ginagawa ko ang vlog na ito. So, ano ang may papayo natin sa pasyente natin? Bawasan ng konti ang pag-inom. Bawasan ng 1 tasa sa 1 linggo hanggang ma-meet mo na maging 4 na tasa. Pwede na, di ba? Pwede na yun. Huwag nang sumobra. Lahat ng sobra hindi maganda. And, ano pa? What to do? Yun nga ang sabi natin sa pasyente natin. At ang good news, maganda sa puso ang kape. And yung science tells it na mas humahaba ang buhay sa mga coffee drinkers. And yung caffeine is a legitimate antioxidant that can lower your risk for cardiovascular death. Huwag lang susobra. Huwag lang maging 6 na tasa sa isang araw. So I hope malinaw ang lahat. Kay TikTok nga pala sa TikTok at Dr. J sa YouTube. Malinaw at may nakuha kayo. At kung kayo ay may nakuha talagang learning sa ating video, paki-like and subscribe. Ito pa ang ating video number 19 sa ating 365 days journey